na pambayan, walang personalan. Alas 9:20. Ito, pag-usapan natin yung bend the rules. Hindi na bend the rules. Hingi tayo ng gabay. Wala tayong legal background, Mare. narito si Dr. Aris Arugay, Professor, Department of Political Science ng University of the Philippines, Diliman. Ayan. Dr. Arugay, si Igan po, tsaka si Connie. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Welcome po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga, Miss Connie. Opo. Ako rin, wala rin akong legal background. Pero meron tayong backgrounder. Meron tayong mga pangyayari. May konsensya tayo, Dr. Arugay. Yung eto, ang tao ay parang nagagalit, no? Ikangay, naiinis. Ang gulo-gulo daw ng Senado ngayon. Dati, mataas na kapulungan yan eh. Ngayon? Sadlak na. So, Dr. Arugay, paano dapat tignan ng publiko itong nangyayari sa Senado na parang banggaan ng dalawang magkahiwalay na alyado sa politika? Hindi na to bago sa kasaysayan ng Senado. I think kung maaalala ninyo, I think yung pinakahuling na naalala ko na yung Senado talagang hindi naging maganda yung perception ng publiko, yung impeachment trial ni President Estrada. Kung naalala natin yon, matindi din yung hatian. In fact, isang boto lang yung nag-prevent noon sa pag-open ng second envelope. Tama po. Sa ngayon, hindi pa nga nagsisimula yung itong napaka-divisive na Sara Duterte impeachment trial. Mukhang nag-unravel na yung Senado. At sa tingin ko, kahit pa i-deny ng mga nasa mayorya na hindi ito tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, kung nag-aaral ka ng Philippine politics, kaya mong, o kaya kung nagmamatsyag ka lang ng balita, kaya mong tahiin and in fact, yung mga nagde-deny nito, wag naman sanang insultuhin yung katalinuhan ng mga Pilipino, no? Kumbaga kung nagogoyo nyo sa eleksyon, wag naman kung isipin na sa lahat ng panahon, kaya nyong goyohin yung mamamayang Pilipino. Gusto kong paalala, swelduhan nila sila ng taong bayan eh. Di ba? Bakit parang ang nakikita na obserbahan, inuuna yung pansariling interes kaysa yung mamamayan na bumoto nga sa kanila? Tama po yun, Igan. At in fact, siguro alam naman nila to na yung kung anumang kapangyarihan ang meron sila, pahiram ito. Hindi nila kapangyarihan to pansamantala. to dispense with. Opo. Go ahead, sige sir. po. Sige po, go ahead. Parang kasing ang nangyayari, sabi ko nga, parang protection racket na yung nangyayari sa Senado. Parang pag miyembro ka, no? Kahit anong gawin mo, kahit paulit-ulit mong gawin, no? Parang may impunity o yung walang accountability. At nakita natin yung trend na to. Ito yung punot dulo ng lahat impeachment trial ni Sara Duterte, mapa-flood control. Isa yung tema yung mga makakapangyarihan, hindi napapanagot. No? So, sa tingin ko yung may mga sa social media may mga nagtatanggol pa rin dun sa kasi nga bangayan polarisasyon. Akala sana sa isipin ng mamamayang Pilipino, talo tayo dito 'Di ba? Sabi nga nila pag nagbabanggaan at nag-aaway yung elepante, yung grass yung nagsasuffer. Tayo po yung grass. Okay. Kasi wala naman po tayong kapangyarihan, pinahiram natin sa kanila, ngunit ginagamit nila Inaabuso. sa sarili nilang agenda at inaabuso. Okay. Ito sinasabi nga ho ni dating Senate President Franklin Drilon na ngayon nakikita niya parang may tyranny of the majority. Para bang may grave abuse dun sa kanilang kapangyarihan. Do you agree? Tama po May kasi abuso ba doon? may ganon at mukhang dinadaan sa numero, no? Ito yung problema pag ang pagtingin sa demokrasya labanan lamang ng kung sino yung mas nakararami. Bilang. Ngunit kung titignan natin sa kasaysayan, ng mismong sibilisasyon, hindi porket nasa iyo yung numero, nasa iyo yung katotohanan. At nasa iyo yung tama. And in fact, kung anumang progreso ng isang lipunan, hindi ito dinadala ng mayorya. So,
hindi pwedeng sabihin na mas marami kami so kaya namin gawin yung gusto namin. Kasi ang demokrasya hindi lamang numero. Ito rin ay proseso, no? So maalala kasi kung dadaanan natin lahat sa numero, di magbilangan na lang tayo, no? Parate, no? Hindi kaya pag napayagan yung virtual voting o e-voting ba yan na tinatawag? Participation online. Baka dumating ang panahon, ang papasok na lang sa Senado, yung Senate President, kaharap niya lahat computer. Parang ganun nga, di ba nung pandemic, ganun ang nangyari. Si Senate President Tito Soto ang pumapasok sa Senado and then ang kaharap niya lahat nasa computer, dahil pandemya, di ba? Pero may binanggit din po si dating Senate President Franklin Drilon, ang koneksyon nito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasi kung papayagan mong bumoto yung senador nang wala sa plenary o sa session, may mga nakatakdang malaga sa kanila, Dr. Arugay. Flood control projects, campaign donation, at iba pang kaso. So, hindi na magiging 13. Ngayon nga, bawas na, 12 na. So, magkakaroon tayo ng parang majority na lame duck o minority. Kasi parang ang unang kondisyon ng pagiging mayorya, dapat lahat kayo present. Hindi lang nominal, meaning magkakakampi yung 13 laban sa 11. Ngunit nakita natin, hindi porket nasa yung numero, sigurado na kung ano yung gustuin nyo na susunod. Kasi una mong sisiguraduhin, dapat yung mayorya, lahat ng miyembro na yun nandun . Nakita nga natin yun nung nakaraang araw, no, na nadaan sila sa quorum rule. Kasi physically, no, wala sila lahat doon. Kung nandun yung 13, no, malamang napasa yung motion ni Senator Marcoleta. May quorum. May quorum at kung divide the House, no, nang walang diskusyon. Pero balik ako dun sa point ni Ma'am Connie. Ako nagturo nung pandemic. Masasabi ko sa inyo, nako po, napakahirap pong magturo. Hindi mo nakikita yung mga estudyante, hindi ka nakikita kung ano-anong ginagawa ng mga estudyante. So, iniisip ko kung i-allow natin yung virtual participation, pareho pa rin ba yung kalidad ng participation? Ito yung mga issues na gusto ng minorya na sana i-discuss. Bago man lang. Pero kasi, Doktor, mukhang dun sa pinakitang Zoom ng Senado nung pandemic, hindi nila na-achieve yung pagiging legislator kasi tuwan-tuwa nga silang aga daw nag-adjourn, tapos nasa bahay lang sila. At na-quote pa si Senator Bato de la Rosa na ang sarap ng buhay. Pero yung discussion about bills and iba pang order of business, mahirap hindi yun. raw natalakay maigi. Kasi pag nasa session ka, nandun yung technical working group mo. Di ba, nabibigay yung mga ilang pag-aaral na ginawa na ng kanilang mga komite. Tama po yun. At in fact, wala pa ngang e-voting at virtual participation. Ang mahalaga ngang itanong, kumusta na ba yung mga bills na dapat sanang tinatalakay at pinapasa ng Senado? Mukhang natrap na sila sa, anong tawag nung nakita ko Senate Flix o kaya parang political reality drama, no? Na pinapanood na lang natin at helpless tayo, no? Kahit gusto sana nating yugyugin yung Senado na pwede naman po sana magtrabaho naman po sana tayo, no? Ngunit parang ang lumalabas ay hindi ganun yung kanilang konsentrasyon, no, sa ngayon. Okay. Teka, sa UP ba, meron daw panawagan ang student political group dyan na mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano? Hindi nakagulat-gulat yon. In fact, parang nung una pa, I think, mga dating student leaders, no, yung magkaribal na partido Yun noon yun. Nagkaisa ngayon. Nagkaisa. Ibig sabihin, kahit magkaiba sila ng ideolohiya o pananaw at may kasaysayan sila ng contestation, mukhang naging isa yung kanilang panawagan. Kasi I think, no, at in fact nasabi na to ng iba kong kasama sa UP Department of Political Science, kung ano man yung nangyayari sa institusyon ngayon, ng isang institusyon, kung ano yung nangyayari, reflection ito ng leadership .
Kasi kung leadership ka, kung leadership, kung paayos ang pamumuno mo sa institusyon, hindi magiging ganito yung magiging kalakaran na hati, na may nagwo-walk out, may nagsisigawan, puro na lang pop culture references, hawak mo ang beat. It's a reflection of the Pokemon. quality of leadership, Mm. I think. And therefore, sinabi na nga no, ng mga iba kong kasama, wala pong magbabago kung sa tingin ko, patuloy pa rin yung status ko at yung current leadership. Oo. Pero alumnus nga, 'di ba, ng UP itong si SP Cayetano. Opo, political science Yes, political po. science. So, Opo. sinasabi nga hindi talaga yung Kaya mga matindi yung panawagan. ideologist, yung mga ideology dati ng UP, syempre, parang gusto natin, 'di ba, patas, sumusunod sa batas, yung mga ganyan, hindi ba? Pero kaya ba may mga sinasabi diyan na sa UP nagkaisa daw yung dalawang grupo na dati magkaribal sa panawagan na siya ay mag-resign because of yung sinasabing abuse of discretion niya na nakikita po ba ninyo ngayon? Sa tingin ko yung Ano ba yung panawagan, nakikita ninyo na bakit kayo nananawagan na siya ay bumaba? yung panawagan na yon ng mga, in fact, mga colleagues niya to kasi Oo. student leader si SP. Oo nga po No? daw. Nung siya'y undergrad sa UP. So, sa tingin ko Student hindi lamang council, to mga ng student council. Hindi lamang to panawagan ng mga alumni o mga student leaders. Panawagan to ng mga mismong nakasama niya, no? Marahil iba yung appreciation nila nung magkakasama pa sila, no, nung kay SP. At sa tingin ko kaya sila nag-statement kasi sa tingin nila matimbang yung kanilang magiging panawagan kasi nakasama nila si SP, nakasama nila na nung student leader days. Pero yung pagiging alumni ng political science, naku po, marami na po kaming na-produce, no, from the best to the worst. So, I think at Nasan siya? 110 years na po kaming nag-exist. So, kung magiging accountable po kami sa lahat, Oo nga, oo. no, naku, baka po magsara na lang po kami, no. So, I think at the end, kahit ano pa pong sa level ng university, Oo. ang bottom line po dito, character and ethics Kasi kung wala ka talaga nito, kahit ano pang natapos mong edukasyon, kahit may abogado ka pa o legal background ka, wala ka naman pong integridad at credibility. Bali, wala po yun. Oo. Share ko lang yung, since 1987 po, nag-cover ako ng Senado. Ang nakikita ko dun sa proseso, kasi tinasabi baka hindi ba dapat baguhin ng rules. May rules po ang Senado. Pero Doktor, itong experience ko, kunyari may panukalang batas sa pagbobotohan, yung minsan mga senador pupunta ng Senator's Lounge. Either may ka-meeting o magmimerienda. Pero pag oras ng botohan, sinusundo po sila ng Sergeant at Arms. Na kailangan present sila sa plenaryo Para at physical bumoto. silang boboto. So ngayon lang biglang nabuhay ito. Pero yung kinukumpara kay Senador Laila de Lima, magkaiba po yun. Kasi pandemya Na hindi rin natuloy yun. hindi Hindi natuloy pinayagan. yun. Oo. Pero ito pong, kasi di ba yung pagbabago ng rules ng Senado, dapat isipin, nilalagay ko lang sa tamang perspektibo. Ito ba'y sa interest ng nakararami o iilang tao lang? At sino makikinabang nga, di ba? Kaya nga, At kaya the nga. end of the day, pagka nangyari yung pagbabago na yon. Oo, kasi parang unfair nga sa sistema ng nagtatrabaho. Bakit, di ba? Parang kami nga rito, lahat gagawin. Kahit may sakit ka, Papasok pipilitin ka. mong pumasok. Pero ito parang ang gusto, yun nga, yung binabagit niya, Hindi, sarap at saka, ng buhay. Parang hindi ko makita po, ano meron si Senator De La Rosa para bigyan ng ganitong special treatment? Parang very important kasi siya person. ang pang-13. 6 na buwan siya na lumiban. Hindi naman naapektuhan ng Senado Hindi ba? Pumasok lang siya para bumoto kay SP Cayetano at umalis din nung nakuha na yung gusto. Sana sabi nga nila, partner, importante si Senator Bato de la Rosa dahil siya yung pang-13. Oo. So, parang talagang babalik mo kuha yung tanong, trabaho ba ng senador Yun na nga. At saka, very, very specific kasi si Senator Marcoleta, sir, no, dun sa pagsabi niya na para makaboto, 'di ba? Oo. Kahit remotely, kahit online. So, ang sinasabi tuloy, ito'y talagang tinitignan na may kaugnayan sa impeachment ni VP Sara. Ano ho ang inyong tingin diyan?
Oh, I mean, as I said earlier, hindi mo kailangan maging magka-PhD in political science to figure that out, no? Na ito advance mag-isip, no? Yung mga senador in terms of ensuring na yung hatian na to, no? Magiging solid, no? Pagdating ng mga iba nilang gawain, lalo na nitong impeachment trial. Sana man lang mas swabe, no? Sana yung motion na to noon pa, no? Para man lang, kasi yung timing parang sinasabi na ito sinasadya talaga at wala nang pakialam yung mga senador kung ano yung magiging perception. Doon ako medyo yun yung nakapanlulumo sa akin na wala nang regard, no? Wala nang sense of propriety na itago nyo naman lang ng konti, no? Pero hindi lantaran na and I think this really speaks to the way they treat power. Sa tingin ko yung mga ibang politiko gusto nilang gamitin yung kapangyarihan just because they have power. Pero sa politika kasi ang totoong makapangyarihan yung kayang kontrolin yung kapangyarihan na meron siya at gagamitin lang yun, no? Kung kinakailangan at for the public good. Tama po kayo. Dati kasi very discreet pa yung mga paglabag, konting abuso. Ngayon, walang yaan na no? Lantad na lantad sa publiko. Tama, Igan. At sana, no? And in fact, ito yung maganda sa coverage ng media kasi nakikita talaga natin yung behavior nila. In fact, ako mas tinitignan ko pag suspended yung session, yung mga language nila. Nakikita natin to. I think maganda to. Kung pwede nga lang, 'di ba, sa Amerika may C-SPAN na channel. Basta may session dapat covered, no? Tuloy-tuloy. Para makikita ng mga tao kung saan ba napupunta yung binibigay nilang pera, no? Para pampasweldo dito sa mga supposedly lingkod bayan. So sa huli na lang ako, Mare. Sige lang. Anong nakikita mo para maibalik ulit ang tiwala ng tao sa Senado at ano na tong gulo na to? Unang-una, dapat wala ng excuses. Kasi may mga naririnig pa ako na, hindi, matagal nang ganito yung pagtingin sa Senado, hindi naman bumaba yung perception ng Senado compared sa Kamara, no? There was a time na ganun din. Sana wala na lang excuses at sana magkaroon ng truthful acceptance na the public perception at the moment, no? Ay negatibo ang pagtingin sa Senado. Yung pagtanggap na lang, kasi kung walang pagtanggap na ganun, patuloy yung behavior nila, no? Ako naman ang tanong ko lang, sir, hindi ba parang nagagamit din kasi ang mga kanya-kanya nilang social media na mga platforms para makapanlin lang o kaya ba sinasabi para makapagpakalat ng maling impormasyon, 'di ba, para dun sa naratibo na gusto nilang paniwalaan ng mga sumusuporta sa kanila. Kasi as it is, para bang narinig ko kayo kanina, parang nakaka-insulto, 'di ba, para doon sa mga kumbaga nag-iisip yung mga naratibo ho na naririnig ng ilan sa atin, hindi ba, habang sila ho ay nagbibigay ng kanilang mga pahayag. Pero regardless, ano ho ang tingin niyo doon sa social media naman na part? Kasi parang kung nagagarapal nila at nagagawa po daw nila sa plenaryo yung mga gusto nilang gawin para ma-achieve, no, kung ano man yung resulta na gusto nila makuha, nakakalusot ho sila pagdating sa social media na may suporta pa rin sila. Maganda pong punto yon, Ma'am Connie, kasi yung mga sa kasaysayan ng Senado, ngayon lang yung ganitong in the social media age, no, na sila mismo, no, in fact parang yung iba sa kanila parang ang behavior influencer na, no, at Vlogger. no, nagbo-vlog at and in fact, no, and therefore nakaka-contribute sila dun sa misinformation, sa fake news. Ito yung nagpapakomplika, no, sa sitwasyon. At in fact, ito yung ang matindi dito is kasi may mga may mga fans sila, may mga true believers sila. Kumbaga meron silang yung mga hyper partisans, meaning yung kahit anong gawin nila kakampihan sila, no, nitong mga nasa social media. Ito yung nagpapaigting nung pagkakahati-hati. And I think unless again may gawin din
tayong batas tungkol sa disinformation sa ating bansa, lalala at lalala pa ito. Okay. Dr. Arugay, maraming Thank you po salamat sa inyong oras. sa gabay. Maraming salamat sa imbitasyon. Opo. Professor, Department of Political Science ng UP Diliman, Dr. Aris Arugay. Ayun, nanindigan na yung mga Kasamahan dati ni SP Alan Peter Cayetano na may dapat call siyang for resignation.